Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo, and thank you very much for being here with us tonight sa DZAS 702 AM Radio. Kamusta po kayo dyan mga kaagapay? Ito ay programa na inihahandog sa inyo ng Far East Broadcasting Philippines at tayo ay patuloy na mapapakinggan sa Radio TV. So sa 702 DZAS AM Radio, at sa Facebook ay makikita rin tayo sa Heartline FEBC sa Facebook. And we will be aired also internationally sa iba't ibang lugar ng buong mundo dahil tayo ay napapakinggan din sa iba't ibang lugar through the broadcast waves na ina-avail ng Far East Broadcasting Company. And thank you very much sa inyo na mga naandito ngayon. Good evening! Isang napakagandang gabi sa inyo. Matatapos na ang September. It's already the 26th of September. And we're going to be, October na next week. Pagka nakita tayo, October na. At lumalamig na ang panahon, syempre. Alam ko, naririnig nyo na yung mga kanta dyan ng Whenever I See Girls and Boys. Ayan. Merry Christmas in advance sa inyong lahat. At dahil kasi special tayo at malapit na rin magpasko, gusto ko talaga makita tong ating guest na napaka-cute, napakaganda. Pero Mrs. na yan, si Counselor Caroline Lamoste Ruar. Hello, magandang gabi. Long time no see. Hi, good evening. Long time no see. Yeah. Thank you Uy, sa alam mo, pag-invite. mga 2 taon na yata simula nung ikinasal ka ba o ano? Di pa naman, 1 taon pa lang. Isang taon pa lang ba? Anniversary lang this September din. Yes. Ilang taon na. Matagal-tagal na rin kita hindi nakasama dito sa Tagal na nga. Oo. DZS. May sipa ata buhok ko. Ah, Tagal na. Oo, Yeah, tagal na. matagal na. Haba na ng hair. Oh. Yes, but my hair ko. Yeah, mga kaagapay, alam niyo ba, ng ating guest ngayon ay wala sa Pilipinas. Ayan. Naandun siya sa liblib na lugar ng Toronto, Canada. Ayan. Toronto. Yes. Ano bang meron dyan sa Toronto na wala dito? Marami bang Toronto dyan? O, So ngayon medyo mas humahaba na yung gabi kesa oo. sa araw. Kasi Oo. kakatapos lang nung summer. So before yung sun, nagsiset siya around 9 Yeah. p.m. Ngayon parang 7:30 na or 7 p.m. And then eventually pag nag-winter na, mas mahaba pa siya lalo. So madilim na Oo. ulit kapag 5, 6, ganun. Oh. So yun, medyo mas malamig na rin compared sa mga nakaraang buwan. So mas nagbabundle up na yung mga tao. Yan. And nag-iiba na rin yung color ng mga puno. Nagiging parang orange na siya. Full color, ganun. Oh, wow. Sa mga bagay na ganyan. Dito sa Pilipinas, laging makulay ang mga puno. Ayan. Makulay sa kakulay ng berde. Ayan. Ayan. Pero ganun talaga ang tropical places. Wala tayong fall dito. Pero diyan, salamat at nakakaranas ka ng ibang lugar. Ano? At maririnig Yes, natin blessing. si Ate Caroline ay maririnig natin mag-share sa atin ng mga kanyang mga na-encounter sa counseling doon. And iba-iba syempre ang tao dito sa Pilipinas compared sa Canada. Pero speaking of tao, baka may mga Yeah. gusto kang batiin, Ate Caroline. Go and take the floor. Go and Yes. Syempre, unang binabati ko yung asawa ko na yeah. very supportive, si Scott. Hello, love. Ayan, Hello, alam ko Scott. nanonood ka ngayon. And then sa parents niya, sa mama and papa niya, sa sister niya kay Annie, kay Mami Tina, and kay Daddy Rudy. Hello po sa inyo. And also sa family ko sa
Philippines. And sa Mm. mama at papa ko, sa sister ko kay Isa, kay Pauline. Nag-birthday din siya recently. Sa kapatid kong si Carlo and sa wife niya and sa mga pamangkin ko. Hello sa inyo dyan. Sana safe kayo. Yan. Yan, mga kaibigan, mga kasama, mga katoto, katropa, kakudyapi, ayan. Ayan, yakagin nyo na ang lahat ng sila dahil ito na ang Heartline kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Ayan. Tayo ay mag-start na, Ate Caroline. Ready ka na sa mga questions natin? Yes. Ako, mukhang Alright. marami ata tayong questions today. Oh, madami-dami to. Pero sige, let's go ahead and get this first listener. Sabi niya, I have a 13-year-old son and na-diagnose siya ng cancer. Bilang mom, so nanay pala to ang nagsulat. Bilang mom, ang sakit sa kalooban na palagi ko siyang nakikitang nahirapan. Paano po Mm. mas maging malakas para sa kanya? Please help po. Yeah. I guess marami din ganito sa Canada, no? Mga people na mayroong terminal Sakit illness. niya. Sakit, yeah. Mm. Yeah, that's a good question. Ano nga bang bilang isang magulang, paano nga ba Mm. Oo, and matulungan? to think na 13 years old pa lang yung anak niya at a Mm. very young age. Mahirap talaga lalo na pag cancer. Right? Sabi nga nila, isa yun sa mga napaka very tricky na Mm. sakit. Right? Like, hindi mo alam kung gaano siya katindi or Um, kalakas sa katawan mo. So, you have to really follow what the orders of the doctors and, lahat ng mga procedures. But syempre, knowing the stand of being a parent, mahirap talaga na makikita mo oo. yung mahal mo sa buhay na nahihirapan. And I think, yung idea ng pagiging malakas, minsan 'di ba parang iniisip natin we have to be strong Mm. all the time. Pero challenging siya, especially kung nakikita mo na nagsasuffer yung mahal mo sa buhay. But I think yung strength, you can really draw that from God alone. Kasi itong yung sakit, like lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, it is really out of our hands, right? We can only do what we can do sa end natin. And yung faith natin is really the one who will anchor us na makayanan natin itong mga pinagdadaanan natin. And I think magandang way to encourage and strengthen yung sitwasyon ng anak niya is to like encourage, like consistently na nandun lang yung encouragement and love, 'di ba? Mm. And iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa, na Oo. Lord sees them and nandyan siya bilang ina, bilang magulang, bilang mahal sa buhay para suportahan at alagaan siya. Right? I think kahit na nahihirapan ka, pag may sakit ka, if you feel na may someone na nagmamahal sa'yo unconditionally, right? Yeah. Yung walang hinihinging kapalit. Parang that itself gives enough encouragement and then healing and support para Mm. makayanan mo yung Yeah. pinagdadaanan mong sakit. Mm. Kasi pag I've known some people who went through cancer and kapag nagkikimo talagang parang nakaka-drain siya, 'di ba? So, Oo. physically, mentally, right? And Mm. uso din yung tinatawag na caregiver burnout. Yan. And then, yan, usually yan din yung na-encounter ko sa mga clients ko. Like, sila rin mismo nakakaranas nung burnout kapag Burnout. lagi Oo. silang available, lagi silang nagki-care dun sa mga may mahal na nasa buhay na may sakit. So, it's Oo. also an encouragement dun sa parent na kahit na inaalagaan niya yung anak niya, kailangan magbigay din siya ng space para sa sarili niya, para maging available siya fully sa anak niya. So, kailangan din niya huminga paminsan-minsan and magkaroon ng support system para sa sarili niya. Kasi Mm. pag ikaw lang, feeling mo talaga mas mahirap. But if you will be surrounded by, a supportive environment, your church, your family, your friends, hindi mo mafe-feel na mabigat siya kasi Mm. alam mo na may kasakasama ka, especially God, especially if Mm. nandun Yan. si Lord Oo. in the There's center of everything. There's a part of us about isa sa atin na gustong humigit pa kaysa doon sa ating physical Mm, na kalagayan. So, yeah. I guess, yeah, magandang bagay yon yung nagdadala ng bisita, yung mga taga-church, nakaka-visit. Hindi para Pa-pray utusan, over. pray Mm. over, para ma-encourage yung dala ng pasalubong, teddy bear, patawa. Naalala ko noon, kasi nagkasakit din ako noon. Mga Mm, kaibigan ako oo nga. dumalaw. Dumalaw, walang dalang pagkain. Wala.
Eh kasi ang dami kong bawal na pagkain din eh. Hindi nila Ah, alam. so maingat sila. Oo, hindi nila alam kung anong pagkain dadalhin dahil maraming bawal. So, hindi nila alam kung ano. So, ang ginawa nila, munta lang sila para magpatawa. Alam mo yun? Kwento, tapos Okay. tawa. Ayun. So, Nakakagaan nakakatuwa. din ang pakiramdam. Yeah, oo, Oo. malaking bagay. Yung parang feeling mo nagiging normal yung buhay mo kasi nakikita mo yung mga taong may parte sa buhay mo. Yeah, Oo. malaking tulong yun. Yeah, Kaya exactly. nga may mga hospitals na as much as possible, tinatry nilang i-normalize yung buhay ng bata sa hospital. Like, Yeah. 'di ba, ang ganda ng mga murals, may mga Mm. toys, may mga activities sila, may Oo. play. So, parang unti-unti, nafe-feel ng bata na nagiging bata pa rin siya. Na Oo. kahit na nagpapagamot siya, nararamdaman niya na may pag-asa, may Mm. something na ilo-look forward siya after ng treatment niya. Mm. So, yung komunidad din, ano, tumutulong na Mm. malaki talaga. Wow. Amen to that. Grabe. Ang sarap ng pakinggan nun. No? O kaya pag may ka-church kayong may sakit, dalaw-dalaw din. Dalaw, oo. Kamustahin lang, like chat, Oo. message. Na-miss ko yun, Malaking bagay yun. yung visitation ministry na dumadalaw talaga Ah, sa oo. ospital. Oo, Oo, grabe. I yeah. love that. I wish that. Parang siguro medyo naging challenging siya kasi nung nagka-pandemic, 'di ba? So parang Mm-mm. siguro, yeah, magandang ano nga to, reminder na Yeah. it's very powerful na i-meet natin yung mga nangangailangan. Yes. Face to face. Face to face, yes. And they need that. They need that a lot. Yeah. Mm. Well, that's a good one. Thank you. Pag-follow up lang po kayo kung meron kayong gustong i-clarify. Pero ito naman yung ating second listener. Sabi niya, tama po bang itigil na namin ang pagtulong namin sa kapatid ng asawa ko? Dahil sa kabila po kasi ng pagtulong namin sa kanila, di pa rin po maayos ang pakikitungo nila sa amin. Lalo po sa akin. Wife kaya to o husband. Pero nalaman ko po na marami siyang kwentong ginagawa sa akin na wala namang katotohanan. Ang sakit lang na kahit anong gawing pagtulong at pakikitungo, ganun pa rin ang sukli niya. Oh, ay, so parang ano to, bayaw ba to yung in-law, kapatid Could ng be, o baka asawa. babae o lalaki. Oo, hindi Mm. natin alam kung babae. Pero Mm. parang bukod sa Basta pagtulong, kapatid nung asawa niya. kapatid ng asawa niya, sinisiraan pa sila. Pero alam mo, maraming mga ganun ngayon, ano, yung Hmm. hindi natin masabi kung ano yung dahilan, pero sana mabanggit niya next time pang follow-up. Pero ano nga bang gagawin natin dito? Pagka sinisiraan ka ng Mhm. mga taong close sa'yo. Actually, parang ano, no? Parang common na ang taong makakapanira ay yung may alam tungkol sa'yo. Hindi ka, panigurado hindi ka masisiraan ng kahit sinong hindi ka kakilala o wala namang alam tungkol Oo. sa'yo. Ganun. Kumbaga Kaya, wala siyang relevance kapag hindi mo siya oo. kakilala. Yeah, Mhm. kaya ingat-ingat sa mga taong masyadong pinapublic ang inyong buhay. Kasi ganon, ang May madaling harm din. yeah, oo, pagka lagi nasa Facebook buhay nyo, pribado nyong buhay na wala na, eh mayroong mga taong baka kung ano sabihin tungkol sa inyo. Ganoon, at gagamitin yung nalalaman tungkol sa inyo. Pero Mhm. ano nga bang Mhm. gagawin natin sa mga ganoon, sa mga kamag-anak na ganoon? Yan. Oo, malaking bagay talaga dito yung, syempre makikita mo syempre kapatid niya pa rin, 'di ba? So parang Mm. nafe-feel ko dito sa sinabi niyang problema is parang gusto niya pa rin i-consider na kapatid pero nasasaktan siya kasi nga nalalaman niya na may kinukwento ano yun sa against her. Pero Mm. isa rin sa I think medyo tricky part yung paano kung yung nalaman niya na pinagalingan ng kwento, eh hindi rin pala totoo. Kumbaga parang hindi siya confirmed truth. Hindi mo siya mismo narinig o na-encounter. Man, Kumbaga, sabi-sabi lang din siya from someone, 'di ba? So, ang hirap, 'di ba? So, ang pinakamalaking bagay talaga dito is communication and okay. also yung boundary, right? Mm. Like, maaari tayong tumulong sa ibang tao, pero kung yung tulong na yun is nagkakaroon na siya ng imbalance when it comes to our safety and well-being, right? Parang hindi na siya nagiging out of your heart na willing ka out of compassion na maluwag sa loob mo na nagbibigay ka pero may sama ka ng loob dun sa tao na pinagbibigyan mo. Di ba Oo. nakikita yun ni Lord, di ba? Parang, o tinutulungan ko naman to Lord. Pero at the other side,
andun yung burden, yung pain, yung guilt, Oo. yung anger. So parang hindi rin siya pleasing na pakinggan na, o tinulungan ko naman siya, pero on the other side is may kabigatan. So maganda na ma-resolve mo na siya, right? Before making a decision kung Mm. tutulungan pa rin ba or is this something na kailangan niya pa rin ituloy. Mm. And to think na sa side to ng asawa niya, I think the husband or the wife should also step up, Mm. na hindi lang yung asawa niya yung mag-iisip kung ano yung dapat gawin. Mm. Kasi unang-una, kapatid niya yun. So, Oo. yung sense of respect sana, 'di ba, na and honor yung boundary na meron sila bilang mag-asawa at magkapatid. Oo. Dapat malinaw yun. Mm. Like, I think isa to sa mga problem, lalo na kapag close-knit talaga yung family. Yung parang hindi mo na alam kung saan yung boundary at kung hanggang saan yung kaya mong gawin or itulong. So, Mm. medyo challenging siya sa culture natin, 'di ba, sa Pilipinas, na parang yung utang na loob and yung mga ganyan. So, nagkakaroon siya ng kabigatan sa iba naman Oo. magaan. And pag hindi mo na ibigay, nagkakaroon ng masamang implication, parang Mm. nagkakaroon ng masamang tinapay, kumbaga. So, dapat malinaw siya, 'di ba? Like, Oo, dapat kung, mapag-usapan talaga. I think mm, mag-uusap yung mag-asawa mhm, patungkol sa kung ano yung gagawin o yung paano. yes, Kasi sigurado ko mas kilala nung asawa niya yung ugali noon, nung paraan, yung kapatid niya, yeah, tsaka oo. saan yung kiliti noon, saan yung mapapaamo yun, alam niya yun. So, mas Oo, hindi naman kailangan umabot sa point na parang mag-confrontation or oo, yung mga oo. napapanood natin, yung mga face-to-face, yung mga Yan, ganon, yan, di ba? ayun. Diba, medyo ano yun, medyo end of the rope na yun. Dapat dun tayo sa kung saan may harmony pa din, di ba? Kasi baka naman hindi rin totoo yung narinig mo sa ibang tao na sinisiraan Oo. ka or what. Mm. Siyempre, mas maganda naman galing mismo dun sa tao. And malaking factor yung conflict style natin. Parang kung ano ba tayo, confrontational ba tayo, Mm-mm. avoidance ba tayo. And syempre kapag may avoidance, walang resolution. No, it's So, all yun, oo. maganda talaga na kahit mahirap, we find ways na mapag-usapan siya. And you're right, Coach Philo, like simulan mo na sa small unit ng family mo. Kasi Yeah. dapat solid kayo na mag-asawa kung ano Mm-mm. yung pananaw nyo dun sa sitwasyon Yan, tama, oo. bago Magkas nyo ilabas. Oo, bago nyo Mm-mm. i-deal sa outside ng family nyo. And Yan. syempre by the grace and wisdom of the Lord. Like, Mm. Maganda yung minsan, maganda yun dahil yung kabutihan pa rin talaga mhm. mapapagkasunduan nyo. Ayos yun. Grabe. Ayos yun. Oo, tsaka isipin niya din siguro, like reflection, up to what extent sila willing mag-help, Yan. na hindi Oo. sila makaka-feel ng parang Mm-mm. burden or Yan. pain, na Mm-mm. baka tumutulong lang sila out of ganito, ganyan. So, dapat Mm. malinaw din sa part nila bakit nila gagawin yun. So that kahit anong gawin ng tao, it wouldn't hurt kasi alam mo na binigay mo yun out of love, Oo. right? Kaya doon Coming from magiging your heart. doon magiging malinaw din doon sa kanyang in-law kung ano Mhm. yung kanilang nasa puso, kung ano ang kanilang stand. Yan. Naku, ang laking tulong yon yung magkausap ng mahusay, mapayapang, Mahinahon, yeah. mahinahon yan. Yon. I love it. Tayo yung mga ganyan, kultura natin, mahinahon, mapagpala, Matiisin. easy, tawag dito, mapayapang paraan ng Oo. Oh, pag-uusap. kasi wala namang nare-resolve kapag sinimulan mo ng galit, 'di ba? No? Like ang kapalit lang din nun is galit. Ayan, sabi So nga nila, kung mapayapang paraan ng pagbabago. yes. Handog ng Pilipino sa mundo. Ay, ganun. Oh, may kanta yun, may kanta yun. Handog, i-google mo. Pero eto hindi alam na ng mga millennials at na Gen Z. Pero nung history noon na yung kanta na Handog ng Pilipino sa Mm. mundo. Ano nga ba title nung kanta na yun? Kasi ginamit yun sa isang rally sa EDSA noon. Way back. Way Ah, back siguro teenager pala. Ay, hindi, high school pala ako noon. yeah, maganda. Mukhang maganda yung meaning ng song. Tumatak Yun. sa'yo. Yeah. O yun, i-google nyo mga kaagapay.
And speaking of mga kaagapay, eto, gusto kong batiin ang ating mga kaibigan, mga kaagapay na narito ngayon. Si Ate Milet Lirio, hello, magandang gabi po sa inyo. Sila Grace Esguera, Axoni Aviles, Ray Kong Bondok, Debbie Anastasio, Rowena Castro, Reynaldo Caimol, Gregorio Tan, Lawrence Laid, hello, Michael Santos, Larry Cristobal, Lordan Maulion, Nora Salvador, Anita Colon, Mary Beth Itak, Efren Rose, Iron Cacho, Lucife, Puri, Daniel, Bensita Perea, at saka Ate Nora Cancela, mga suki natin yan. Thank you for Hello listening. po. Kamusta po kayo? Si Ate Juliet Adrada, Ermerlinda Aguirre, Esperanza Sate, Emily Sumabong, Marilu Aguinaldo, Lenny Continedo, si Peter Lynn Sanchez, Philip Co, Noel Halili Dacorawat, si Cecilia Lumage, Maria Jocelyn Hesita, at si Maria James Kazui. Thank you very much for being part of this. Thank you for liking and ayan, sa ating Facebook. Marami pa kayo dyan, ano? Babatiin ko pa kayo yung iba later on. Yan. Ikaw ate, baka may pahabol kang bate. Yeah, babatiin ko yung friend ko din na nag-birthday recently, si Gladys. Hello, Mm, Gladys. Sa mga pinsan ko, sa mga tito-tita ko, and sa mm, mga relatives ko din dito sa Canada. Sa Tita Len ko, Tito Rick, Kuya JR, Ate Bea, kay Jam, sa mga mm. friends ko, si Reina, si Janine, Ay, and sa lahat ng mga nakakakilala sa akin. Hello sa inyo! lahat naman nakakilala kay Ate Caroline Lamoste Ruar. Ayan, yan. Ako, mga taga-Canada dyan sa Toronto. Ayan, mga andyan-andyan lang kayo. Kita-kita lang. At syempre, yung mga foreign friends natin, gusto kong batiin. Sila Ate Ging, tsaka si Kuya Ferdy Rolyoda, kasama ang anak nila, si Ian, tsaka si Earl. I mean, si Ging Katabay. Rolyodo pala siya nung siya'y dalaga pa. Katabay na ngayon. Kuya Ferdy Katabay, hello. Ako magalit si Kuya Ferdy. Anyway, thank you very much for listening with us dyan sa Tokyo, Japan. Sila ay nasa Tokyo Baptist Church. Kasama sila Karen and Malen Damian. Magandang gabi sa inyo. At syempre, si Ate Vicky Galino na andyan sa Guam. Si Ate Claire Cartel na nasa California. Si Pastor Tito Falguera from Victory. Hello, Pastor Tito. Kamusta? Ang ganda ng church niyo dyan sa California. Ate Chi Bumanlag at si Doc Arnie Bersenio at Attorney Sara Bersenio. Hello, kamusta kayo? Magandang gabi from here, the Philippines, at para dyan sa inyo na naandyan sa US din. Ano? Ayan, salamat sa mga foreigners natin. Ako, ang Ang sarap daming makasama. nanonood, nakasubaybay. Oo, ang dami mga, ayan, nasa iba't ibang lugar. Mga Canadians na kasama ko dyan, mga pinsang ko, hello dyan, mga Mabitakenyos dyan sa Alberta, Canada. Kamusta kayo dyan? Tsaka sa Edmonton, Canada. Ayan, mga sila Ate Delia, Elia, si Ate Mary, si Ate Beth, kamusta kayo? Si Kuya Eson, ayan, si Kuya Ray. Lahat ng mga Batacayos, alam ko isang komunidad kayo na taga Mabitak, Laguna na naandyan sa Alberta. Kamusta kayo? Welcome to DZAS. Hello, May. May Lamera, kamusta ka na? Yan. And yun, naku, dami natin mga nakikinig from all over the world and also all over the country. Yan. Sikat ka, ate! Ate Caroline. Oh, wow. Ano ba yan? And I'm very happy to be with you right here. Okay. Tuloy tayo sa ating question. Here we go. Sabi na ating listener, please help me with one of my teammates. Siguro sa opisina to. Mahirap po siya Yeah, pakisamahan dahil perfectionist at laging mainit ang ulo. Paano po siya pakisamahan dahil minsan ay toxic na po? Uy, alam mo, ako. naku, lalo dyan sa foreign land, dyan sa Canada, mayroong mga policies Hmm, dyan, di ba? Mayroong mga employee policies tungkol sa kung paano makitungo na mayroong respeto, mayroong inclusion, mayroong mga paraan. diversity. Yeah, Yeah. pagrespeto sa diversity sa mga tao, yan. So, ano nga bang ginagawa nila at paano nga natin matulungan itong ating listener? Mhm. Mhm.
So, ito yung tao na siguro lagi niya talagang makakasama kasi teammate niya. So, wala siyang Oo nga choice eh. kundi kailangan makisama siya, makitungo, no? Pero to the point na naapektuhan na rin siya. And I think na-experience ko din na din siya before and marami na rin ako kaibigan yung dumanas ng ganito. And Mm, mahirap talaga siya, especially we know na hindi natin kontrolado kung ano yung behavior ng kapwa natin. And yung controlled lang talaga natin is, the way we behave, we act, and approach and think about yung mga ganitong situation. And siguro kailangan rin niyang i-weigh kung gaano ba kahalaga yung relationship na meron siya dito sa teammate niya. Is this something na kaya niyang kausapin? mm, And somehow i-encourage na okay, o pag mainit yung ulo niya and remind, 'di ba yung kung kaibigan mo siya, kaya mo siyang sabihan na, "Oh, teka lang, medyo tumataas yung boses mo. Nagalit ka mm. ba?" Or ano ba yung gusto mong iparating? Oh, Ganyan. Kung perfectionist naman siya, siguro meron siyang expectations na dapat yeah. nami-meet niya and Mm, gusto mong maging malinaw kung anong klaseng expectations yung mm, yung meron na gusto niyang ma-reach pero hindi kayo parehas ng pagkakaunawaan. mm. Lalo na kung may targets kayo, siguro like let's say na call center setup, 'di ba? Minsan may mga metrics 'yan, may mga Yan. quota, mga targets. And siguro let's say the workmate is perfectionist, gusto niya ganito, ganyan, ganyan. Sobrang gusto niyang ma-reach yung mga goals niya, nagiging mainitin yung ulo niya, 'di ba? So, kumbaga parang intindihin natin, okay. So, ano ba yung root cause? Bakit siya mainit ang ulo? Okay. Baka kasi meron siyang goal, meron siyang expectations, ganyan. And Yeah. kung ikaw naman, feeling mo hindi mo kayang i-tolerate yun, then you can have, you have the free will to set your boundaries. Hindi naman to the point na i-ignore mo na siya or Mm, magagalit ka na rin against sa kanya. Kasi baka nga may pinagdadaanan yung tao. So, tansyahin mo din. Kung minsan, kung kaya mo bang i-endure at kausapin siya, then go for it. But if you feel na this is just causing you some toxicity at some point, and then maybe step aside a little, let them know na, baka kailangan ko ng space kasi baka hindi ko masabayan kung ano yung gusto mong mangyari. mm. Communication, nandun pa rin yung tulad ng pinag-uusapan natin kanina. Medyo mahirap lang din to, lalo na kung mainit yung ulo niya. So, wag Mm. din nating sasabayan. We don't Oo. mirror kapag Oo. may galit na tao. Wag nating sabayan kasi Mm. clash lang yung mangyayari doon, 'di Okay. ba? Mas So, mas professional yung kontrolado mm, mo ang iyong emosyon. Kaya may emotional quotient ka nun. Pagka yeah. control mo yung emosyon mo, hindi mo sasabayan ng galit yung Mhm. taong gumagawa nun sa'yo. At mas madali mong mapapakita sa kanya na Kung hindi. paano maging kalmado. Yeah, Oh, yan. oo. Maimomodelo mo sa kanya. Maimomodel mo yung pagiging Mm. calm. At kailangan din talaga nating i-remind sila, especially kapag medyo kalmado na sila na hindi naging okay sa atin kung paano nila tayo. Let's say, siguro na taasan ka ng boses or Mm, may nasabi siyang masakit sa'yo. Hindi mo dapat yun ikimkim lang. Basta mm, kailangan sabihan mo din siya at the right time. Siyempre, perfect timing dapat. Uy, friend, medyo tumaas yung boses mo kanina, medyo na-hurt ako. Sana next time, pag mainit ulo mo, huminga ka muna ng malalim or sabihan mm. mo muna ako na kung kailangan mo ng space. Ganon, di ba? Eh, So, at least, nare-remind siya na, okay, parang hindi ata naging okay yung mm, attitude ko kanina. So, baka kailangan mm. kong kumalma. Alam mo yung mga Pilipino, mayroong mga method, ano, maganda. Pero pinag-aaralan din namin sa school, ano, yung term na, Mm. uy, hiyang-hiya naman ako. Pero gano'n. O kaya, yung Humor. humor siya, Mm. humor. Pero sasabihin, hiyang-hiya naman ako. Ako yung parang nakakagalitan mo dahil dito. Hiyang-hiya naman Mm. ako. Baka naman kasi masyado na akong ang sama-sama ng pagkakaugali ko, no? Ironic, pero talaga Nire-reverse nire-reverse psychology na niya. gano'n. Yeah. Pero hindi mo magagawa yun kung galit ka. Magagawa mo yun Oo. kung kalmado ka at medyo humorous ka din, di ba? So para Mhm. hindi Mhm. masira yung mood nung lugar. Lalo kung may iba pang nakatingin, di ba? Ang hirap nun. Oo. Yeah, mahirap. Tsaka lalaki na sa kung team setup kayo. And kung Mm. nagiging challenging na yung ka-teammate mo talaga, I think the professional way to handle it as well is to talk with your supervisor or manager or Ah, leader dun sa team. mm. Na parang,
kailangan mo ding i-discuss na may nagiging challenging siya for you kasi nagiging toxic siya. Kasi kapag toxic yung work environment, it could also affect your performance, yung performance ng team. So if you feel na hindi mo kayang harapin yung tao, then might as well, look for someone in authority who can middle or who can coach the person. Yeah. Pwede mong sabihin na, can you report this as anonymous na hindi nanggagaling sa'yo? Kasi yung iba hindi nila talaga kayang i-confront yung Mm. katrabaho nila. Siguro kung hindi rin sila close, tapos wala siyang choice kasi katabi niya. Yung katabi niya sa work, di ba? Diba? So, anong gagawin mo? So, kung feeling mo, kesa naman i-chismis mo siya Oo sa nga. katabi mo, Mali sa yun, ibang mali. makating, mali na yun. So, explain mo na, boss or leader, may concern lang po ako, ganito, ganyan. Sana po magabayan natin siya. Baka kailangan niya ng counseling support. Di ba sa mga company ngayon, may mga EAP na. So, baka Mm. may pinagdadaanan siyang Yan. problema or what. Oo. So, at least na-channel natin siya into right support system. Yeah. And hindi tayo nag-iisip lang ng masama or, Mm. yung makakasama sa kanya. Baka Oo. kasi kailangan niya ng support or Baka someone na gutom. makikinig. Oo nga, bigyan Baka mo ng gutom. cupcake. Minsan ganun nga. Yan. No? Tama yung sinabi mo, Ate Caroline, kasi yung ibang companies dito, meron lang EAP na tumutulong sa Mhm. mga ganung sitwasyon. In fact, dun sa karamihan ng BPO, ini-encourage na yung mga Tumawag. ganito Mhm. na, oo, i-refer na kaagad dun sa EAP kung ganun ang sitwasyon. O, para Totoo. hindi na kailangan mo ang unang ginagawa escalate kasi sa Oo. admin. Pero maganda na matulungan muna sa Napag-uusapan. Oo. Oo, yan. Makakatulong na malaki yung mga programa niya dyan sa company. Ano? Mhm. Wow. Eto, Yes. humabol tayo ng isang question dito from our listener. Sabi niya, I am married and walang anak. Pero sa akin po naiwanan ang pamangking kong lalaki. He is 14 years old. His mom died 7 months ago. Ang dad niya ay nasa abroad para may maipagtustos sa kanya. May Mm. dinideal po siya sa kanyang emotional health at suicidal. Pakiramdam Mhm. niya kasi ay iniwan siya ng mom at dad niya. Paano ko po siya matutulungan? Ay, oo. Ito yung tinatawag nating abandonment, yung sense of Yung abandonment sa feeling, isang yeah. tao. Ay, Mm. lalo yung mga ganitong age, which is Very also crucial. crucial Mhm. yan. Isa yan sa second window of opportunity yung age na yan between 17, 18, 19, 20 hanggang 21. Yan. Doon sa age na yan. Naku, ano ba pwede masabi lalo na kung feeling suicidal? Mhm, mhm. Medyo mabigat to, no? Kasi dumadaan sa grieving yung Yan. bata. And grief is, Nagdadalamhati. very, oo, wala siyang timeline, wala siyang tamang paraan or maling paraan ng Oo. pag-grieve. Kumbaga, it's a very personal experience and malalim siya, 'di ba? Yung iba nakakaya nilang mag-grieve within just 3 years, 2 months, or kung ano man. Pero grief is a process. It's a painful process. And to think na 14 years old pa lang yung bata, as you said na, Kuya Pelo, no? Na parang crucial siya kasi ito yung stage of development, identity, sense of purpose, and all of that, Mm. yung personality, and yung utak niya rin nagde-develop pa. Kumbaga may mga big feelings, emotions na hindi pa kayang i-process ng isang bata, ng isang Oo. teenager at their age. And consider mo din na wala na dun yung support system niya, which is ang expected natin as a unit of family is the mother and the father, Mm-mm. which is wala parehas. Though, it's still a good thing na merong, no, merong parental figure somehow na nagstay sa kanya. Pero I think malaking bagay dito is to really address yung mental health ng bata. Mm-mm. Kasi hindi basta dapat sinasantabi, especially if may suicidal thoughts na. Ayun. Anong It's a magandang warning gawin doon? sign. Ayun. Yeah, unang-una sa lahat, syempre, we need to seek professional help as much as Yan. possible. No, kasi may kakayahan lang tayo na, lalo na kung isa tayong tao na hindi naman natin inaral yung field of mental health. So, ito Mm-mm. yung, ito yung sitwasyon na hindi dapat binabaliwala. Dapat Yes. ina-address na talaga siya. The mere fact na nagsabi na yung bata na suicidal siya, dapat i-address na. Kung
Kung maaari, kung merong counselor or pastoral counseling sa church nila, pwede nilang ilapit. Or kung merong school counselor sa school nila nung bata, Oo. i- i-refer niya sa school, or kung kaya rin nilang pumunta sa mga local public hospital na nag-offer ng psychological support, pwede rin naman, no? Pero malaking factor dito is maramdaman ng bata na hindi siya nag-iisa, Mm. na bukod, aside sa Lord na nandyan Mm. for him, but the love na pwede nilang i-offer sa kanya. And mahirap siya, pero yung love naman, it covers everything. Kung Oo. makikita nung mararamdaman ng bata na hindi siya nag-iisa, na kahit nawala na yung mama niya, nasa malayo yung papa niya, kung constant yung love and care, Yun. walang imposible. And we Mm. pray about it, 'di ba? Pero the yung suicidal, it should be addressed. Dapat may safety planning, is tinatawag. Oo. Importante Like, 'yon na hindi mm, maiwan, for example, hindi siya maiwan mm, sa bahay o mag-isa. nagkukulong ng kwarto, 'yan kailangan Yeah. iwasan 'yun. 'Yun yung safety. Tinatanggal yung mga bagay na puwede niyang Mhm. magamit para saktan ng sarili. Oo. Tsaka kailangan nilang pag-usapan. Kailangan nilang upuan. Like, ano ba talaga yung nararamdaman niya? Kung meron siyang Mm. mga gustong sabihin. Kung hindi niya kayang sabihin verbally, pwede niyang isulat, mag-journal siya. So, usually yun yung mga nire-recommend namin sa clients namin. Like, kailangan aware ka sa warning signs. Like, kailan yung mga moments na nakakaramdam siya ng feeling niya, may gagawin na siyang hindi maganda sa sarili niya. And Mm. then, ipapartner mo siya ng mga coping strategies, kung ano yung mga bagay na nakakatulong para gumaan yung loob niya, whether with friends, talking Oo. with family, Mm. playing, going out. So, as much as possible, turuan natin siya kung ano yung mga coping strategies and tools Mm. na yun. And usually, nade-discuss yun during mga counseling or therapy sessions. Oo. And yun nga, tama yung sinabi ni Kuya Pilo, yung making sure na cleanse yung environment. Walang any means or potential items that the child could use. And Oo. hindi siya dapat naiiwan. As much as possible, connected tayo sa kanya. Kasi this is really alarming. Dapat Mm. hindi siya ibabaliwala. Ito Mm. ay nangangailangan ng professional help. Ayan, ayan ako, kailangan ng professional. At habang wala pa 'yon, ano, 'yun, kunin niyo po 'yung advice ni Caroline na pagpatuloy 'yung mga mabubuting bagay para sa kanya, para Mhm. magkaroon din siya ng karanasan na maganda. Kasi minsan 'yung taong talagang naghihinagpis o talagang sama Mhm. ang Yeah. pakiramdam niya, nagi-grieve lalo na, eh hindi niya nararamdaman 'yung paligid. So, kailangan natin ng extra special na paligid na Care. magiging Mhm. caring, oo, extra caring na lugar, lugar na meron din siyang halaga, yung malalaman niya meron siyang significance. May mga taong, pagka nalaman niya na may mga taong nagke-care din sa kanya, Mhm. nagpapahalaga sa kanya, ayun, tumitibay din ang Oo. kalooban Tsaka niya. yung ma-instill yung hope. I think yung hope yung pinaka-importanting element dun sa risk. Ayan. Like, Oh, kailangan makita niya ano yung hope behind all of this pain. mm, Siyempre, mahirap yun kasi bata pa siya. Pero maganda unti-unti ipakita natin sa kanila na kahit ito yung nararanasan mo ngayon, marami pang pwedeng mangyari in the future na masasabi mo na, nakayanan ko. mm, Pero syempre, kailangan kausapin natin siya sa panahon yung mga sitwasyon na kaya niyang unawain. yeah, I-consider mo din kasing age, 'di ba? Like sa atin bilang adult, kaya nating sabihin na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero yung processing ng bata at that age, ano yung kaya niya, ano yung capacity niya. So, isa rin yung sa i-consider natin. And yun nga, love, pray, pray talaga. pray. Pag-pray niyo to sa church niyo, i-ano niyo siya, no? Mm. Kailangan niya talaga siyang itulungan at samahan. Ayan, nako, malaking bagay po na malaman ng isang tao na mayroon tayong buhay, higit pa sa ating Mm. karnal, higit pa sa ating temporary na life. Yeah. So physical ito, kapag meron kang pagkilala na ang Diyos ay mayroong nakahandang buhay na walang hanggan sa iyo, ayun ay isang bagay na magbibigay ng malaking pag-asa din para kahit kanino. Mm. Nalalaman mo na mayroong pang ibang buhay bukod sa dito sa mundo. Kaya Yeah. magkakaroon tayo ng pagkakataong umasa sa mabuting landas.
magbabalik tayo tungkol dyan at marami pa tayong tatalakayin dito sa Heartline. But don't go away. We'll be right back. Stay tuned for this break and we'll see you. Yakagin nyo na rin yung mga kasama nyo uli. We'll be right back dito sa 702 DCAS Heartline. Don't go away. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you mga kaagapay. Thank you very much for our listeners na naandyan dito sa Heartline Friday Night Edition dito sa 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kamusta? Mga kaagapay natin na nakikinig dito. Ay, greetings pala doon sa ating mga paboritong mga teacher dyan sa Philippine National University. Greetings sa iyo kay Dr. Marivic Pimentel. Kamusta na po kayo? Kamusta rin kay Dr. Marivic Loterio dyan sa Victory, Caloocan. Kamusta na kayo dyan? Si Kuya Jeff, si Ate Grace, kamusta? Si teachers ni Doc Pimentel, si Nadine, si Jem, si Jella, si Juliana, si Maf, tsaka si Teacher Bea. Ayan, thank you very much for listening to us. Siyempre, kay Nanay Rosa Baliñas. Hello, Nanay Rosa, dyan sa Malabon. Kamusta kayo? Kila Ate Hana Go, kay Genesis Go, tsaka Anyel Go, mga anak nila Gina. Hi, at dyan sa New York, ang nakikinig sa atin, si Kuya Monde Bernal kasama si Shanine, ang kanyang asawa. Shanine Bernal at ang kanilang anak na si Isabel. Hello, Isabel! Kamusta kayo dyan? At si Pastor Resty Kadyong at si Pastora Stephanie Kadyong, kasama sila Joyce, tsaka si Rezene. Hello! Kamusta kayo dyan sa Olongapo, sa Light Church Olongapo? Thank you very much for listening. Good to hear from you again. At si Ate Emma Chu. Kamusta na? Ate Emma Chu, kamusta dyan sa Tondo? Good to hear from you again. Sana makapagkita tayo. Blessings, blessings sa'yo. Ate Caroline, still, we're on our... Yes, hello. Kami pahabol kang, alam ko mayroong mga fans club ka dito eh. Ay, binabati ko ulit yung nakababata kong kapatid, si Isa. Hello, Isa. I miss you. Oh, yung kamukha mo. Oo. Oo, yung malaking age gap namin. Ayan, hello. Magpakabait ka dyan. And sa mga pamangkin ko, si Amy, si Elijah, and si Gianna. So, yan. Hello sa inyo. Lang sa parents ko. Yan, mag-iingat kayo palagi. Yes. And hello syempre dun sa aking mga pamangkin dyan sa Bulacan. Ano? Kamusta na? Kel, Kukay, Cyril, si Hannah, Kelsey, tsaka si Isaac. Hello. Kamusta kayo? At sila nakikinig sa atin si Bonifacio Basada, Mark De Vera, Beth Torres, Daniel SD, Delia Espirito, Delma Siva, Emmanuel Pingol, Yari Tanswico, Ronald Young, Eufrosina Bernardino, Jane Dumaico, Beth Kaluwag, Epifanio Salvador, Gregorio Jr. Tan, George Dizon, Gabby Castrana, Lawrence Laid, Fisher Encila, Michael Martinez. Ayan, wow. Thank you very much for listening to us. Kasama din si Rainier de la Peña, Cecilia Ignacio, Daday Luces, Milagros Delminguez, Marley Gutierrez, Erwin Wenceslao, Zen Abtala, Rebecca Ulanday, si Pina Intal, Edmond Garcia, si Cherry Cadelina, si Leonora Aquino, si Lia Barrientos, si Annalisa Loyola at si Rowena Minluan, kasama si Loida Rabulan. Thank you very much po. Wilma Reyes, Gerald Potente, Jojo Pamintuan, Miko Butial, si John Alain Olazo, si Fe Sevilla, Emma Villanueva, and Pamana Tours. Ang Pamana Tours. Thank you very much for listening po dito sa ating Heartline program. Kamusta? Well, ate, thank you, Ate Caroline. Napanggit din naman ang tungkol sa mga tao. Baka may gusto kang i-promote na services dyan kung sakali. Pero kung hindi naman, kamusta na lang dun sa
iyong ministry? Ano ba mga ministry mo ngayon? Yung church na pinupuntahan ko ngayon, marami siyang ministry. Isa na dun yung food bank. So, Yan. nagbibigay din sila ng tulong sa mga refugees, sa mga nangangailangan. Yan. At pag Sunday, naging part din ako minsan ng praise and worship and then Sunday school. So, yun. Kumbaga parang kung ano din yung ministry natin sa Pilipinas. Siguro ang pagkakaiba lang yun, may food bank, may grief support. Yun, marami silang mga services din na ino-offer Mm. for the community. So, yan, isa din yun sa mga bagay na sinusubukan nating maging involved and part. Ang ganda ng ministry na yon. Lalo sa grief, Mm. yung mga taong na nalulumbay, mga taong Oo, nawalan ng mga yung mahal mga sa buhay. namatayan. Oo. Tsaka Ayan. online siya, so flexible din in a way. Ayan. Lalo na kapag sa mga elderly or matatanda talaga na Mm. mahirapang magbiyahe. Yes, absolutely. Nako, salamat Ate Caroline. So tuloy tayo sa ating mga listeners right now. Mga listeners, eto na yung ating next question. Um, Sabi niya, paano po magiging labing sa mga tao kung ang mga kinikilos nila ay hindi na kaibig-ibig? Halimbawa, they canceled you and nagbitaw ng masasakit na salita. Ay nako, cancel culture. Uso ba yan dyan? Oo, like lalo na kapag online, 'di ba? Madali na ngayon mang-cancel lalo na kapag hindi sila aligned dun sa tingin nating tama or nararapat, 'di ba? Oh, So parang ang dali na lang magbitaw na canceled ka na ganyan, no? oh, Yung hate like sobrang malakas siya lalo na sa online world. oh, And yun yung mahirap kasi pag nagbitaw tayo ng salita, hindi natin alam kung ano yung magiging impact nun dyan sa tao. Like, ah, kahit na pinost lang natin siya once, kumbaga na imprint na yun digitally. So, mm, pwedeng may mga ano mo na, may naka-screenshot or what. So, hindi natin alam, hindi natin hawak. Kaya very dangerous din if nagbibitaw tayo ng masasakit na salita online. mm. Actually, dito sa Pilipinas, isang bagay na hindi naman masyado makancel ang mga tao. Pero Mm. ang nakakatuwa dahil maraming mga tao ang naniniwala na ang isang pwede pa rin magbago ang kahit sino. Mm. Kahit sabihin natin mayroong mga bagay siyang ginawa na hindi mo gusto, pero maski naman si Kristo ay Yung redemption. walang, oo, may redemption, merong pagbibigay ng pagkakataon na ikaw ay makahango. Ihahanguin ang isang tao kahit na kung saang lusak man siya nanggaling, kung ano man yung kanyang mga maling mga nagawa, pwede pa siyang mabago uli, mapunta sa mabuti. At isa yun sa magagandang kultura at ka, paniniwala ng ating mga bayan dito sa Pilipinas. Ano? Pwede pang Mm. magbago ang kahit sino. Ang sarap noon dahil kasi may pag-asa kang makita yung kagandahan ng Diyos sa pagkilo sa buhay niya. Ay, grabe. Ayun. Oo Um, nga. So parang yung inaano niya is paano ba mm, magiging loving dun sa tao. I think just the idea of praying for this person is yan. already an act of love, 'di ba? Kasi tulad ng sinabi ko kanina, may mga bagay na hindi natin kontrolado, hindi natin Mm, kontrolado kung paano siya kikilos, paano siya makikipag-usap sa atin, pero we have the power to control kung ano yung magiging behavior natin in front of this person. So kung nagbibigay man siya ng mga masasakit na salita, hindi natin yun kailangang bigyan din ng, ano mo yung tumbasan ng painful words kasi alam na yes. natin sa sarili natin kung gaano kasakit yung matreat ng ganun. Oo. So, if you are willing to, continue love and, be a friend of this person, then so be it, and part of that is also forgiving this person despite Yes. na hindi man siya humingi ng kapatawaran or wala man ng admission. But it's a process. Hindi rin siya instant na masasabi mo sa sarili mo na, okay na ako sa kanya. Ganun. Kumbaga, we have to be also honest with ourselves kung hanggang saan yung capacity pa natin at this moment. It's a Mm, gradual process. Hindi mo siya kailangang pilitin agad na okay na kayo kahit in fact sa loob-loob mo medyo parang hirap pa rin, 'di ba? And you surrender it to God. Nabigyan ka ni Lord ng wisdom, ng mm, guidance, kung paano mo mm, siya kakausapin or paano mo siya ititreat bilang tao. But I think
when it comes to kindness, parang you will never go wrong with kindness and love. Kindness. Kumbaga kahit na i-treat ka niya as a canceled person or magbigay man siya na sa'yo na masasakit na salita, masarap pakinggan na kahit ginawan ka niya ng ganun, wala kang ginawang masama sa kanya. Like your Ayun. conscience are clear. Kumbaga parang hindi mo sasabihin na, nagalit din ako sa kanya, napagsabi ako din siya na ganito, siniraan ko din siya sa iba, blah, blah, blah. Kumbaga masarap sa feeling na wala kang ganong dalang baggage, 'di ba? Like Oo. kahit may sinabi na siya sa hindi maganda, hindi mo naman siya sinuklian ng masama. Kumbaga, you still, remain true to yourself. You remain kind. You may remain loving. You try to forgive the person. And yun yung magpapalaya sa'yo. Yung hindi ka nagtatanim ng galit. Baga pinagpapa sa Diyos mo na lang yung mga bagay na hindi mo talaga alam mo, hindi mo kakayahanan na gawin para baguhin tong tao na to. So, Yeah, oo. Mabuti naman tayong mga tao at hinihiling tayo ng Diyos na maging mabuti din sa ating kapwa. Sabi nga 'di ba mhm. sa Biblia, kung merong sumampal sa iyo sa kanan, ibigay pa kaliwa, nga gano'n. Kung Yeah, meron we sa cannot yung repay evil to evil. yes, do not Diba? yeah, wag mong suklian ng mali o ng kasamaan ang masama. Oo. Kumbaga, be the bigger person. Na Mm. alam mo na hindi maganda yung ginagawa niya. So, hindi mo rin kailangan gawin yun sa kanya. Mm. Nakakaunawa ka na itong tao na to ay baka may pinanggagalingan or Mm. baka meron siyang hugot, bakit niya yun ginagawa. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mo rin yung gawin sa kanya kung ano yung ginagawa niya sa'yo. Tama. Oy, I love that. I love that. At syempre, boundary din, ano? Mhm. Hindi naman kailangang tutuloy yung chichismisin ka o gagawan ka ng masama all the time, ano? Oo. Magbitaw na masakit na salita, mga ganyan. Siyempre, hindi naman natin dapat i-tolerate. Pero kung may iwasan, para hindi na maaway, yun. Minsan, ano habit na lang ng isang tao, pero makikita din ng mga ibang tao kung paano yung habit niya. Yung mga naninira sa'yo, makikita kung sino yung talagang totoo nagsasabi, no? Mhm. Kasi, Yeah. meron akong kaibigan ang ginawa niya. Oh, sinisiraan siya, sabi niya. Ang gawin niya, o di sige, gawin mo yan araw-araw ha. Huwag mong titigil ha. Tuloy mo yan sa 365 times a year ha. Gawin mo araw. Umaga, hapon, gabi, gawin mo ha. Huwag kang tumigil. Yan na lang ang maging layunin mo sa buhay ha. Ayun, tumigil. Tumigil yung Napagod din. pagod. Dahil kasi, syempre, sino ba may gustong gumagawa ng kasamaan sa kapwa? Oo, Diba? tama. Kumbaga parang wala kang igigain Oo. kung isisimulan mo lang magtanim at magtanim lagi ng sama ng loob. Yun Oo. nga, kumbaga parang mabuhay ka na lang na alam mo sa sarili mo na hindi mo siya sinaktan kahit sinaktan Mm. ka na at Mm. inoffer mo yung pag-uunawa higit sa lahat. At tama ka, yung sa boundary, kung ginawa mo na lahat dun sa tingin mo kaya mo in your capacity. And Mm. then, there are times na we have to just surrender it to the Lord talaga na in the first place, hindi naman talaga siya sa atin na Oo. dapat harapin. And si Lord, bibigyan ka niya ng wisdom paano Mm. mo siya haharapin. Whether you have to, maybe step back, give Yes. that person a space para God makita will. niya kung ano yung ginawa niya. God will give that wisdom to you. And speaking of that, itong next listener natin ay mukhang mabe-benefit din dyan sa sinabi mo, Ate Caroline. Ito kasi yung sabi niya, binenta ng mother ko yung lot namin dahil Mhm. nagkasakit ang kapatid ko. Pumayag kaming magkakapatid dahil para sa kapatid naman namin. Pero we found out na nilustay ng mother ko yung pera. And half ng needs ng kapatid ko lang ang ibinibigay niya. Kahit ang Mhm. sabi niya na siya ay nagbabayad ng lahat. Nung ubos na pera niya, humingi siya ng tulong sa aming magkakapatid. So paano po namin i-deal with respect pa rin sa kanya? Ako, Mhm. ayan, ang mga... Ako, napaka, ano naman ito, crucial kasi ang dami Crucial. nang involved, no? Nandun yung may Mm-mm. sakit, yung nanay, tapos silang magkakapatid. Pero Mm-mm. part yan ng isang family. 'Di ba? And pera, naku, pag pera talaga, medyo Mm. mabigat na usapin yan pag Lagi, pera, 'di ba? laging kapag nag-uusapan pera, no, ang kahulugan lagi, katumbas. Parang ang katumbas mo lang ay pera. Parang gano'n. Pero, Oo, kasi na, nasusubok talaga ang
integridad ng isang tao, karamihan sa mga tao through how they manage their money. The money, yeah. Right? Kung paano nila i-treat yung money, whether it will be their lord or master or it's just Yeah. a means, 'di ba, para mabuhay. And dito kasi parang ang nasaktan nandito yung pain, 'di ba? Yung parang yung pain of parang betrayal na nag-agree kayo into doing this because for the sake of your sick sibling, 'di ba? And Oo. knowing na nilustay, I don't know if it is proven na nalustay talaga yung pera, yung half, and hindi nagamit para dun sa kailangan ng kapatid niya. So, nagkulang pa. So, nandun yung ano, yung pain. Naiintindihan ko yung pain, yun yung mistrust dun sa Mm-mm. feeling ng mga magkakapatid. And syempre, knowing that the mother is, the parent should be in the authority to decide kung paano o ano yung dapat gawin. At na yun yung tama, pero siya yung parang nakikita natin dito sa sinasabi na parang nagkamali kasi hindi niya Mm-mm. nagamit ng maayos yung pera. And now, the mother is asking for support for Oo. the sake dun sa mga kapatid na may sakit. Right? Oo. I think this should be really discussed sa mga magkakapatid. Like, paano nila ipaprocess yung sa usaping pera Mm-mm. afterwards if nandun na yung pagkasira ng trust when it comes to managing the finances. Maybe someone could step up and siya na lang yung mag-manage ng Mm-mm. finances. Pwede. And Yung, mm-mm. pwede rin kasi na yung mother is baka may mga costs na kailangan ding i-cover, maybe Oo. household bills or yung mga daily needs nila. Kasi minsan, pag may sakit, hindi lang naman pang ospital yung gastos eh. Yung pang Oo. araw-araw na gastos, pagkain, Oo. Siyempre, kakain din yung basta. nag-aalaga. Oo, yung pamasahe, kung walang Mm. sasakyan, gas o kung ano man. 'Di ba? Minsan hindi kasi naiintindihan din ng mga nagbibigay ng pera na parang ang dami ring, kumbaga at the back of it, marami pang kailangan gastusin. So, siguro kailangan din yung ma-communicate. Like, saan ba talaga nanggaling? Kasi, kailangan ma-resolve yung mistrust. Kasi mahirap naman na may magulang ka, tapos, hindi mo tina-trust. Parang, Yeah. kumbaga may tinik ka na nakatanim sa dibdib mo and then sa parent mo na Mm-mm. hindi ka nila naintindihan. So, I think maganda na ma-resolve yun. Pero while doing that, kasi ongoing tong issue na to, hindi mo yung pwedeng pabayaan yung kapatid na may sakit, tapos may sama ka ng loob at the same time sa magulang mo. Eh, baka siya lang din yung nag-aalaga sa kapatid nyo. So, dapat bigyan din nila muna ng priority kung ano yung urgent. Mm-mm. And then, maybe someone could step up na sila yung mag-oversee ng Oo. finances. And then, eventually, yung repair ng relationship. Yeah. It's a Oh, process, hindi that's siya, a very, yeah, that's a very beautiful solution, ano. Naisip ko lang, may iba pang perspective. Like, kung kunwari, tignan natin yung perspective ng magulang. Let's assume, mhm, although assumption lang to, pero posible na yung magulang ay nararamdaman din niya na siya na nga yung nag-aalaga. Yung bata, yung anak lang ba na may sakit, yun lang ba ang mahalaga? iintindihin. Oo. Siya rin, meron siyang mga kailangan ding asikasuhin, meron din siyang, alam mo yung pag-aalaga ng taong may sakit. Nakakapagod din. Oo, tsaka minsan full-time ka diyan, wala kang social life, Wala wala kang kang means, career, yeah. Hindi ka wala. makapag-work. Oo, full-time ka, talagang caregiving ang gagawin mo na walang sweldo yan. Oo. And Kaya, darating ka sa punto na parang pakiramdam mo, lahat ng tulong na ando sa pasyente na inalaga mo, sa'yo nababurn out. wala. Oh, sa'yo wala. Kasi Mm-mm. naranasan ko yon noong ako'y nag-alaga ng tiya ko. Mga 4.5 years ko inalaga ang full-time. Mm. Yun. Mabigat dahil ang pakiramdam ko noon, lahat ng support na ibinibigay sa akin ay para doon sa aking inaalagaan. Sa akin, wala. So parang alam mo yun. You feel empty. Oo, paano naman ako? Yung gano'n Yeah, tanong. yeah. Siya lang ba ang nangangailangan? Oo. Kumbaga, hindi lang to bukod sa pera. Kumbaga, Oo. yung love, yung care, yung support as the Mm. whole family. Yun nga eh, yung pinag-usapan natin kanina. Baka on top of the medical bills, marami pang expenses na hindi na pag-uusapan. Mm. May mga magulang din kasi na hindi na nila dinidiscuss fully sa mga anak nila yung mga ganong bagay kasi Oo. they just accept kung ano yung pagkakaintindi ng mga anak nila and they don't feel the need to explain. Pero Yan. sa mga ganitong sitwasyon na nako-question yung credibility ng mother, I think it's important na ma-clear out kung
saan nanggaling or saan ano yung kailangan gastusin. Yeah, Mahirap kasi pag nakikita mo lang na nagbibigay ka pero hindi mo nakikita yung full picture, right? So, exactly. yun Yun. yan. Tsaka, if nandun pa rin naman yung desire nila to honor yung mother nila, Parents, yeah, yung oo. respect. So, Ay, kasi yun yung tanong eh, paano with respect? So, oo. Ay, maganda kaya siguro kung kunwari, tanungin din yung kung ano yung concern ng tao, nung kanyang mami. And from that point, pwede you can respectfully discuss about yung mga bagay na dapat gawin, mhm, mga changes na pwede. Dahil yung kasi, resolution, yeah. oo, yung unang mararamdaman ng magulang ay concern ka rin sa kanya. Hindi lang yung sa taong may sakit. Concern ka rin dun sa kanya, sa kanyang pagiging pag-aalaga. Hindi lang dahil sa nag-aalaga siya, kundi dahil nanay din siya. Di ba? Wow. Ganun. Oo, mabigat din yun. Siyempre, siya yung nanay. Siya yung, Oo. kumbaga, siya yung nagluwal dun sa mga Oo. batang ito, 'di ba? So, ay, Yeah. yeah, communication pa rin talaga. Pero yun yan, dapat nandun pa rin yung humility both Yeah. sides. No? Kasi Oo. walang mararating kung Mm. pride. Like, nandun yung pride na, kami nag-ano, ito, pumayag kami, ganito, ganyan. Wala siyang kapupuntahan kung nakafocus ka lang sa blame or Oo. defensiveness. The goal is to really Oo. resolution. Kaya wag sukatin yung tao sa pera-pera ha. Okay. Kahit na paano, magulang niyo pa rin yun. Kaya magandang tanongin yung concern din niya ba para makita niyo rin yung mga bagay na mga nalalampasan, nakakaligtaan. Yan. Makikita niyo yan. Ay, nako. Eto, related to do sa sunod nating listener eh. Sabi niya kasi, eto, nakatira po kami ngayon sa father-in-law namin dahil may sakit siya. Ayan, tungkol sa may sakit ulit. Father-in-law naman. Hindi po ayos ang pakikitungo niya sa anak ko. Uy, hindi ayos ang pakikitungo sa apo. Lagi niyang sinisigawan at laging galit. Minsan ay nagsusumbong ang anak ko at ayaw niya na raw sa bahay. Hindi naman po namin maiwan dahil nga may sakit. Ano po kaya ang dapat naming gawin? Uy, naku, ay naalala ko to. Nung bata kami, may sakit yung lola ko. Ay, ganyan din yung lola ko. Mainitin sa ulo. Nainitin ulo, naninigaw, naninipa, mga ganyan. Mm, Gusto rin namin lumayas noon. Dahil doon. Kaya lang, may sakit. kapag may sakit, aalis kami, may sakit. Sino katulong nila? Mm, May sakit. Yun. mm. So, Yeah. bata ako noon ha, mga like 7, 8 years old. Ganun. Oh, mahirap din to kasi parang nasa gitna siya. Like, kailangan niyang intindihin yung pangangailangan ng father-in-law, which is tinuturing na rin niyang magulang. And at the same time, yung welfare ng mga anak niya, lalo na kung Mm. na-expose sila dun sa masyadong negative environment. And i-consider mo din, usually talaga pag may mga may sakit na matatanda, nagiging bugnutin, mainitin ng Mm. ulo. Kumbaga yung behavior nila nagbabago, maybe because they're in pain or maraming nangyayari sa katawan nila na Mm. nakaka-apekto dun sa mood and behavior nila. Pero Yeah. syempre pag sa pagdating sa bata, like let's say 6, 7, 8 years old, yung mga ganong age pa na nagde-develop, hindi nila yun naiintindihan. Kasi bata pa sila and hindi hindi rin maganda siyang environment Mm. for their growth and development, 'di ba? Kasi Mm. yun yung age na namomodel ng bata kung ano yung nakikita niya. Oo nga. So medyo crucial to sa magulang. Pero, Kailangan niya rin pero yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, mm, nung kinausap ko sila, kasi tinatanong din ako o ano, kamusta doon sa bahay? Sabi ko, ayoko na doon, gusto ko na umalis doon. Sabi ko. Tapos ang sabi sa akin ng tatay ko, ganito, pilitin mong gumawa ng kabutihan kahit masama ang nakikita mo sa ibang tao. Ikaw magpapakabuti ka. Ikaw magpapakabait ka. Kahit hindi ka sinusuklian, kahit hindi mo nakikitang mabuti yung ibang tao, ikaw mm, magpakabait. So he was telling me that around 7, 8 years old, ganun, nung sinasabi niya sa akin yun. so na tumatak siya sa iyo. Oo, tumatak sa akin. Nahihirapan ako, pero nung nakita ko sa tatay ko na talagang gusto niyang gawin ko yung ganun, ay meron ngang mabuting nangyayari. Dahil yun sa family namin, ganun din yung ginagawa ng tatay ko doon sa ibang mga tao na kamag-anakan namin na kahit na parang chinichismis din, ganun. Mm. Ganun, hindi siya, Naging mabuti lang siya. Yeah. oo, Mm. Oo, maganda rin yun na minomodel ng parents kung paano mm, siya yeah, haharapin. Kasi kung let's say, nagsubong yung bata sa'yo, tapos binadmouth mo din,
So, Ah, walang resolution. Kumbaga, oo. parang negative lang both sides. So, mas lalong maiinis yung bata dun sa lolo nila kung Yeah. bakit ganun yung ugali. Pero pwede ngang ipaliwanag in the term na maunawaan ng bata Oo. na kung ano rin yung pwede niyang gawin. Let's say, kung Oo. nasigawan man siya, tuturuan mo siya kung Mm. paano yung nakaharapin. Eh, And, ito exciting. Ito maganda. Nakita ko yung tatay ko. Na yung ibang kamag-anak namin, galit na galit sa kanya, kung ano-ano sinasabi niya, sa harapan ng pagmumukha niya, talagang sinasabi, yung parang niyuyurak-yurakan ba yung tatay ko. Eh, palibasa mm, yung tatay ko naman ay hindi ganun kayaman. Ang mga nagyuyurak-yurak sa kanya, yung medyo maataas-taas ng ganyan. Tapos, biglang hihingi ng pabor sa kanya, sabi, uy, paki-repair naman yung ganito, eh, nagkakarpentero yung tatay ko. Ginagawa niya. mm, Ngayon, sasaluhin naman ng nanay ko, sasabihin ng nanay ko sa akin, alam mo kung ba't ginagawa ni daddy mo yan? Kasi si daddy mo mabuting tao. Hindi mm, siya nababago kahit na masama yung ginagawa ng iba. sa paligid niya. Oo, ginagawa pa rin niya mabuti, pakabutihan. At talagang, ang ganda nung suporta na, ang sarap na yung mag-asawa, yung nanay, tatay, Aligned. Yeah. nag-a-align sila, alam nila yung values nila pareho at naituturo nila sa akin. Sumusuport sila. Naintindihan ko yung mga bagay na hindi na ipaliwanag. Biglang pagka nakita kong ginagawa, tapos sinisigundahan nung isa, nakikita ko na hindi ako mag-isa na hindi ako mag-isang inuunawa yun. Pati pala nanay ko naintindihan at pa-practice niya rin Mhm. yun. Yun. Sabi ko, Mhm. so, ayun ang ganda. At yung Yung bang, modeling yun na tinatawag ko. oo, Para na model nila. so mag-asawa sila na magulang ko na nagmo-model noon. Nagsusuportahan sila para sa kanilang anak. Minsan nadinig ko yung tatay ko, sasabihin niya, eh kaya ko lang naman ginagawa yun para sa mga anak natin. Alam mo yun? Diba, Para makita nila kung oo, paano ang dapat. oo. Nahihirapan din siya, pero ginagawa niya yung mabuti para doon sa mga anak niya. Na para Totoo, oo. Kasi kung ano yung behavior ng parent, makikita mo din yun lalo na kapag sobrang maliliit na bata, na Mm-mm, magtataka ka, bakit tong bata na to ganito yung pagkikilos? mm-mm, Like, unang-una mong titignan yung parents niya kung paano sila sa bahay, paano oo. sila makitungo sa ibang tao. Kasi ang bata, very absorbing yan, di ba? Kung ano Yan, yung yan. nakikita at naririnig nila, they just absorb. Kaya kasabi nila, mahirap magsinungaling ang bata kasi Oo. kung ano yung Ano na-absorb nakikita? nila, yun at Oo. yun ang sasabihin nila. Hindi So, makakapag-invento yon. mhm. Oo. So, yeah, maganda nga na pag-usapan mo na itong mag-asawa and then dapat yung parenting is very solid din and Yeah. siguro kailangan din kausapin din nung anak, yung tatay niya na nagkakaroon ng ganitong impact yung pakikitungo niya sa mga bata. Na Mm, kailangan maging aware din siya kasi mahirap yung parang lagi ring yung walking on eggshells lagi yung pamilya at lagi mag-a-adjust na mag-a-adjust. Pero yun nga, within their control, kung ano yung kaya nilang gawin, yun nga, kung paano yung ginawa ng papa niyo sa inyo, na mm, kinausap, kailangan talaga kinakausap, kailangan binibigyan tama. ng rasyonale. Bakit ganito yung nangyayari, ano yung gagawin natin, sa paraan na maiintindihan ng bata in their own language, Yeah. right? And with examples. Mm. And their language is observant and time. Talagang Mhm. that's very beautiful. Wow. Very powerful. It's a very powerful communication technique. Yan, yan. Mga kaagapay tandaan nyo, pagka magulang kayo, ang laki ng magagawa ng pagsasama ninyong mag-asawa. Ano? Kasi yung Totoo. pagsasama niyong mag-asawa, nagkakasuportahan kayo. Hindi lang yung tungkol sa pag-ibig, kundi yung sa mabubuting ikikilos ninyo, kitang-kita yon ng mga anak ninyo. Kaya Mhm. gawin yung pagpapahalaga ang mangunguna sa inyo. Ano? So, eto, last question, ate. Meron tanong dito. Ano po kaya ang pwedeng gawin sa asawa ko? Ayan. Speaking of asawa, ayan. Very active po sa ministry, givers at church, and churchmates. Pero when it Mhm. comes sa family namin, laging galit. Kapag hihingi ng pera for school ang mga anak ko, hiwalay na po kami. Ay, hiwalay na sila. Hiwalay na Oo. po kami pero regular ang sustento ko sa mga anak ko. Nagsumbong lang po sa akin ang mga anak ko. Ba't ka naghiwalay? Ano ba yan? Kaya naghiwalay. So parang yung mga bata ay nakastay dun sa asawa niya and Oo. siya, nagbibigay siya ng sustento pa din dun sa mga anak nila. Mm-mm. Ayun. Parang
So parang may discrepancy. Meron yata silang hindi nauunawaan sa bawat isa tungkol dito, no? Oo, Diba? kaya siguro, kaya nag-iwalay. Ano giwa? May mga mukhang lutang na lutang yung difference in values. Magkaiba Oo. sila ng values, probably tungkol dun sa value sa church, value sa anak, value sa pagiging Mm. mag-asawa. Oo. Yeah. Oo. Tingin ko And pag kailangan. ganitong sitwasyon, kailangan talagang pag-uusapan. Kasi para sa mga bata, dahil ang nagsasuffer talaga at the end of the day is yung mga bata. Tulad sa situation nila, Mm-mm. ang pinaka-apektado is yung anak. Bukod dun sa Mm-mm. pera, 'di ba? Yung sustento, yung mga gastusin sa school, Oo. yung support, yung understanding, yung care, yun yung talaga yung parang pinakakailangan nila. Like, ano yung dapat nilang sundin, paniwalaan, 'di ba? Kailangan tumatak sa kanila. Kasi Mm. magkaiba yung magulang, magkaiba yung pananaw. Yun yung mahirap pag magkaiba. Like, sinabi ni mama ganito, sinabi ni papa ganito. So, yung bata confused, dito ba ako o dito? Or sino ba tama? And then they just come up on their own kung ano yung sa tingin nila na a-align sa kanila. Which Mm. is, hindi siya maganda kasi nga, negative, negative. So, negative parehas. So, anong product? Negative pa rin. So, Oo dapat, nga. dapat talaga na, pag ganito, kahit na nakikita niya, na-observe niya, na ganito yung behavior ng asawa niya when it comes to the church, and dapat i-set aside yun. Like, dapat tignan niya siya in a clear lens na, okay, ito yung, ano ba yung priority? Ang priority ay yung Mm. mga anak, yung welfare Yes. ng mga anak. Mm. Sila yung nagsasuffer. Hindi naman nila ginusto na mapunta sa ganitong sitwasyon, di ba? Nahiwala yung may parents sila. It's not their choice, it's the parents' choice. So they have to be accountable and responsible. I think part yun kapag nagkakaroon ng hiwalayan is bukod sa you make a choice, you also have to be accountable sa kung ano yung consequences ng decisions na ginawa niyo as a Mm. partner. Ang, And ang part of that is mm. yung hindi mo papabayaan yung Mm. anak. Ang nakikita ko dito, dahil hiwalay sila, hindi na sila malamang hindi na sila nag-uusap ng asawa Nag-uusap. niya. Mm. Kung ano man yung nagiging desisyon ng asawa niya, wala nang konsultahan. Eh, magkahiwalay na kayo eh. Tapos ngayon, itatanong niya sa atin, anong gagawin niya doon sa asawa niya? Eh, magkahiwalay nga kayo. Wala kang impluensya sa kanya. Malamang kahit ano sabihin namin, hindi may impluensyahan siya. Eh, kasi magkahiwalay na kayo. Eh, paano Yung pa magkakaroon kayo? communication. Oo, paano kayo Mm. magkakaunawaan pa kung magkahiwalay na kayo, hindi na kayo nagsasama ng landas patungkol sa kung ano yung mahalaga, ano yung dapat, ano yung paraan ng pagpapamilya, ano yung Mm. tamang pagtrato sa mga bata, tungkol sa pera at iba pang bagay. Eh, magkahiwalay na kayo. Mahirap yun. Napalagay ko, ang tingin ko dito sa mga taong ito, kailan yun ng family counseling, marriage counseling, dahil Mm. Yung co-parenting na ngayon ang talagang, I think, yung parang nagiging popular. sitwasyon nila. Oo. Co-parenting. Yeah, like kapag Okay. nagkahiwalay, Mm. ang hindi na sila nakafocus sa relationship at dun sa welfare ng anak nila. Yeah. Yun nga, yung nabanggit ko kanina, decision. And when you make a decision, may mga responsibilidad yun na kaakibat, Yeah. consequences. And dapat hindi mo yun ibabaliwala, 'di ba? Kasi again, ang Mm. byproduct is yung sitwasyon na magiging ng mga anak nila, kung paano Mm. yung mga anak nila. Yeah. Again, it's not the choice of their children in the first place. Bakit sila nandito sa, 'di ba? Bakit sila nakakaranas ng ganong, 'di ba? Yung hiwalay na pamilya, 'di ba? Oo. So, they have to really do this not because of themselves, but because of their children. They Mm. have to be selfless, right? Like, hindi mo na gagawin na sisiraan mo siya or Oo, magagalit hindi na, ka hindi ito or yung, oo, bibilhin mo yan. siya. Hindi siya Mm. yung time to do that. But the focus is, ano yung makakatulong, makakabuti dun sa mga anak nila. Mm. Ayan, ako. Well, we do not encourage na kayo ay maghiwalay or Mm. mag-co-parenting. Although rampant yan dito sa Pilipinas din. Alam ko marami din Oo. dyan sa Canada. And Oo, madami din. pero you will see na merong repercussions yan. Still, Mm. magpa-check kayo sa isang family counselor, ano. Mamaya mag-a-announcement ako tungkol doon, ano. Pero before that, Ate Caroline, pag-pray po natin itong mga taong Yes. naging listeners natin. So, go ahead, have the mic.
And please pray for our listeners. Yes, let's bow down our heads and pray. Yes, Lord, Father God, maraming salamat, Lord God, for this opportunity na binigay niyo sa amin upang mapag-usapan ang mga problema ng ilang sa aming mga sisters and brothers, Lord God. We pray na kayo po ang patuloy na gumabay at magbigay sa kanila ng wisdom, strength, courage, and Yes. guidance, Lord God, na harapin itong mga kanilang pinagdadaanan. And nawa, Lord God, na patuloy silang mag-lean sa inyo, higit man sa kanilang mga sarili, because you alone, Lord God, are all-knowing, all-powerful. At kayo lang po ang may kakayahan na magbigay ng mga kasagutan sa mga kanilang pinagdadaanan, Lord God. Maraming salamat, Lord God, for using us and as an instrument, Lord God, to share your word and to encourage the people around us, Lord God. And we pray na kami po ay patuloy na lumapit at kumapit sa inyo, matigwala sa inyong mga plano sa aming buhay. Kung kami man po ay nakakagawa ng mga pagkakasala at nagkukulang sa aming pananampalataya, we pray na patuloy niyo po kami bigyan ng sapat na kalakasan at turuan niyo po kami mas lalo pong magtiwala sa inyo, sa kapangyarihan niyo at sa mga magagandang bagay at plano na binahanda niyo sa aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat, Lord. Baon namin ang pag-asa, ang kaligtasan, Lord God. Maraming salamat sa iyong bugtong na anak ni Jesus, Lord God, for the salvation. We know we are unworthy of everything. Yet, Lord God, through your Son, Jesus Christ, we became righteous, Lord God. Maraming salamat, Lord God, for all the grace, for all the love, and all the blessings we receive. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Salamat po, Ate Caroline. Salamat. Maraming salamat. You are a very great blessing sa aming program today. And thank you very much for allowing us to invite you. Kahit na ang layo-layo mo, available pa rin. Uulitin. Yeah, at salamat din kay husband, si Scott Yes, Ruar. Scott. Wow. Thank you sa pagiging supportive. Yeah, of course. Yeah. Heart. Yeah. Well, siguro, I don't know, but you probably are not accepting clients right now, pero we'd like you to know na you are very much blessed. May God bless you sa lahat ng iyong gagawin, ano. At God sa bless mga you. amen, thank you. And sa mga kaagapay natin, kung nangangailangan kayo ng face-to-face counseling, meron po tayong face-to-face counseling dyan sa Back to the Bible sa West Avenue. Ako po nagko-conduct ng face-to-face counseling, marriage counseling, individual and psychological counseling. Diyan sa Back to the Bible, you can make an appointment sa 0999-579-0049. Ayan. 0999-579-0049. Ayan. You can go and make an appointment through that numbers. Or sa Globe, which is 0915-3333-299. Ayan. I-check nyo lang ho ako, si Kuya Pilo or Coach Pilo. Appointment is available para makapag face-to-face tayo. Or, yun. Well, anything, any pahabol announcement? Na baka meron kang gig dyan? So far, wala naman. But thank you so much for the invite. So, uulitin. Ate Caroline. Thank you very much. At gusto ko rin pasalamatan ang mga taong naging parte ng ating broadcast dito. At panoorin nyo yung aming credits para makikilala nyo sila Ate Wen Balaktukan, si Kuya JB Tabua. Ayan, thank you very much si Ate Jo Cabrera Alobasta at ang ating PA, si Ate Kayla Escalante. Salamat sa inyo sa pagtulong dyan. Lahat ng mga katropa natin dyan sa Bukawi Transmitter site, kamusta? And thank you very much sa pagtangkilik sa amin. Lahat kayo na nariyan. Tayo po ay ang Heartline na pinapahimpapawid ng Far East Broadcasting Company at tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ayan. Blessings po sa inyong lahat. Thank you very much for being with us ngayong September 26. And then once again, next week, October na. See you next time dito sa Heartline. Tayo po ay naandyan mula 9:30 to 11 p.m. Monday to Friday. And Friday tayo nagkikita. Yeah. Ate Caroline, blessings. Thank you. Blessings mga kapatid. See ya.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.